Kung hanggang ngayon ay namimiss mo pa rin ang pagkain ng rice, i-substitute mo na lang yan gamit ang gulay. Cabbage, yung paborito kong pinagsa-substitute sa kanin kapag nagkikrave ako. Cabbage rice talaga yung plano kong gawin ngayong araw, kaya lang nagkataon din na wala kaming tubig. Kaya kung magka-cabbage rice ako, gagamit pa ako ng food processor at masyadong marami na naman yung magiging tambak na hugasin. Kaya hiniwa ko na lang ng pa-strips yung aking cabbage, kaya hindi ko ito matatawag na cabbage rice, pero halos same lang rin naman na ito yung gagamitin ko na substitute para sa kanin na ipapares ko dun sa ulam na gagawin ko mamaya. Nung mga panahon na bago pa lang ako sa paglo-low carb, medyo nahihirapan ako na gawin siya consistently. Hindi ko kasi talaga na-enjoy yung pagbababad sa kusina. Ayaw ko yung nagluluto ng mga complicated na mga dishes, and lahat ng mga nakikita ko online ng mga recipe medyo complicated for me. Kaya sinimulan ko na gawing sobrang simple lahat ng mga niluluto kong mga pagkain, and from there, mas naging madali para sa akin na gawing consistent ang low carb. Dahil wala nga kaming tubig, sa isang pan ko na lang lulutuin lahat. Medyo kinabahan lang ako dito sa itlog kasi akala ko sira, kaya nung bumagsak, basag na yung yolk. Yun pala, sumabit lang siya dun sa shell kanina. Nilagyan ko lang siya ng Himalayan salt para malasa yung itlog. And usually kapag nagluluto ako ng itlog, Himalayan salt lang naman yung nilalagay ko eh. And okay na ito. Ang tsaka lang ng itsura niya kasi kulang sa mantika, ganyan, pero okay lang. Hindi naman talaga aesthetic yung itsura ng mga pagkain ko kapag ako ay nagluluto. After that, niluto ko na rin ang aking pork. Ito yung sukiyaki cut na nagkamali ako dahil hindi ako naglagay ng mantika. Akala ko kasi marami pa siyang taba, and usually kapag marami pang taba, nagmamantika naman. Kaya yung sarili niya na lang na mantika yung ginagamit ko na pangluto sa pork. Kaya lang leftover na kasi ito, and yung unang batch, kinuha ko na pala lahat ng mga taba-taba. Kaya ayan, hindi na siya nagmantika ngayon. Pero nag-add na lang ako ng konting coconut oil para hindi naman siya masyadong mamantika kapag inilagay ko mamaya yung cabbage. So, ang plano talaga dapat ay ibang recipe yung gagawin ko, tapos hiwalay yung cabbage rice. Kaya lang dahil wala nga kaming tubig, syempre kung ano yung meron, yun na lang yung gagawin ko para mas madali siya. At para iwas init ng ulo, 'di ba? Yung pampalasa na ginamit ko dito ay coco aminos na tinansya-tansya ko na lang kasi ayoko nang gumamit ng separate na kutsara pa na pang-measure. Naglagay rin ako ng oyster sauce. Ito nga pala yung brand ng oyster sauce na gamit ko. From Tito Cocina, sugar-free oyster sauce. Karamihan kasi sa mga brands ng oyster sauce may halong asukal, kaya dati hindi talaga ako gumagamit nun. Aside from that, yung coco aminos naman galing din sa kanila. Sa low carb, coco aminos yung ginagamit natin na substitute for soy sauce. Ang soy sauce kasi merong MSG, tapos caramel coloring na iniiwasan natin. Unlike si coco aminos na healthier yung kanyang ingredients. At naghalo rin ako ng black pepper, garlic powder, at konting tubig. Mas masarap sana to kung lalagyan ng kalamansi, tapos konting sibuyas para parang bistek yung mangyayari sa kanya. Kaya lang wala na kasi ako ng mga ingredients na yon, kaya ito na lang muna yung pinaghalo-halo ko. Yung cabbage naman, instead na lutuin separately, naisipan ko na ihalo na lang siya dito para yung lasa ng pork makukuha rin ng cabbage para pare-parehas sila na malinamnam ang lasa. At ito na yung magiging meal ko ngayong araw na ito. Naka 2 meal a day ako ha, kaya aside from this, kakain pa ulit ako mamaya. Pero ito na yung itsura niya. So again, hindi siya Instagrammable kasi gusto ko lang ng makakain na mabilisan. And usually, yung mga pagkain ko sa low carb ay mga mabilisang meal lang rin talaga. Dahil mahihirapan akong gawing consistent ang paglo-low carb kung ipipilit ko na gayahin yung mga mahihirap na mga dishes na niluluto ng iba. Kaya kung nahihirapan din kayong maging consistent sa paglo-low carb, baka naman hindi nyo na-enjoy yung preparation ng mga pagkain. Kaya instead na gayahin yung mga complicated na mga dishes, try nyo naman yung mga simpleng lutuin din.